Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Pasensya na po, nako, meron po tayong sore throat. Kasi ulan-araw po yan, kaya yan ang sanhi. Anyway, pakikilala na po muna natin ang ating partner, Founder Albert Guanzon. Siya po ang founder ng Bantay at Kasangga ng OFW International. At bago po siya natin pabatiin, tayo po'y mapapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At tayo rin po ay live sa ating pong mga page ng ating mga Bantay at Kasangga OFW sa 4 na sulok ng mundo. Okay, isesend po ng ating technician yung link po sa ating pong group with Tala and Pauline. Okay, antayin nyo lang po yung send po ng ano. Okay, yes, Founder, batiin mo muna yung ating mga tagapakinig. Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon po dito sa Pilipinas, lalo-lalo na po sa ating mga kasundaluhan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa abroad natin, sa buong sa global, international team natin sa mga OFW, sa Bantay Kasangga ng OFW. Magandang araw po sa inyong lahat. Oh, yes. Okay, thank you so much sa ating mga boss dyan po sa DWDD Armed Forces Radio, sa ating mga technical side. Thank you po sa suporta niyo lagi sa akin. Okay, Chairman, ay Founder, yan ating dalawang Chairman at Founder po yan ng ating Bantay Kasangga. Hindi na po tayo ganong paligoy-ligoy. Kilala na po natin yung guest. Ako na muna siguro magpakilala ng Founder, no? Tapos yung mga tanong. Ano po? Go ahead, Kateri. Okay, ayan po ang ating pong guest ngayon ay si Sir Jepson Carbonell, DOST Region 02 ng I-Forward Focal. Ayan, yan pong I-Forward na yan, ang laki na po ng pakinabang dyan ng Bantay at Kasangga. Di ba, Founder? Okay, papatiin muna natin si Sir Jefferson. Puno sa po makaagang hapon po sa ating lahat at mga tagapakinig po. Ayan, okay. Maraming balita sa ating si Sir. Sir, unahin muna natin siya habang wala pa si Mama, no? Siguro po, Sir Jepson, alam ba tawag namin sa'yo? Mr. Jepson? Right? Yes po, Jepson. Yun. Apo. Okay. Siyempre, kailangan makilala muna po ng ating mga followers and viewers kung sino po si Mr. Jepson. At ito po ay malaman natin ano po ba itong inyong pong tungkulin bilang I-Forward PH Focal Person ng DOST Region 2. Ano po yung pinaka-duty po ninyo? Ayan po, no? Maganda pong hapon po sa mga tagapakinig sa ating lahat po. Ako po si Jepson Carbonell po, no? Ang kasalukuyang Project Type Assistant 1 po ng DOST Region 2 na isa pong alternate focal person ni I-Forward PH na dito po sa Region 2. So bilang alternate focal po, no, ako po yung nangangasiwa para po sa pagpapatupad ng programa mula sa pagpili po ng beneficiaryo, pagsasagawa po ng training at mentoring hanggang po sa pagproseso ng technical at financial na support na po para sa ating mga OFWs na nais pong magnegosyo sa Liandos po. Ayun, so alam na po natin yung ibig sabihin lang I-Forward ng Founder. Ito marami na po eh. Sige, go ahead, Founder. Yes, dahil matagal na po natin itong disseminate sa ating mga kababayan OFW at ngayon na marami na po nag-a-avail sa kanila at naging successful na po yung iba. Ayan. So anyway, sa mga hindi pa po nakakaalam, Founder, tanungin niya natin si Sir, ano, paano niyo ba natutulungan ang ating mga balikbayan na OFW pag sila po ay gustong magnegosyo dito sa ating bansa? Go ahead po. Ayan po, no? So si I-Forward PH po, o mas kilala bilang Innovations for Filipinos Working Directly from the Philippines po, no, ay tumutulong po sa isang OFW
na nakabalik po sa ating bansa, o di naman po kaya ay nasa ibang bansa pa po na may pagnanais po na mag-start po ng kanilang business. So, ang binibigay po yung tulong ng DOST po sa mga OFWs po ay una po, meron po tayong capability building na tinatawag po, no? Dito po tinitrain natin yung OFWs para po paano nga po ba ang pagnenegosyo at paano po ba sila makakapag-start ng kanilang negosyo. Parang tutulungan po natin sila ng isang training po. Bibigyan po natin sila ng training. Pagkatapos po ng training na ito, posible po silang makakuha ng tulong pinansyal sa DOST na aabot po sa 500,000 piso po na nakabase naman po sa proposal po na ibibigay po nila. Ayan po. Yes. Okay, Founder, meron kang tanong? Yes, sige, susunod ako Katire sa mga katanungan maya-maya lamang ha. Okay, sige. Okay, yes, next question po tayo, no? Yung pong pagpapaliwanag nyo tungkol po sa component o bahagi ng iForward Philippines po, right? Ano po, at ano po ang proseso para po makasali sa iForward Philippines? Mula po sa pag-apply hanggang ma-avail nila yung tulong technical sa kapinansyal. Ano po, ano nyo po kung di pag-anong nabanggit? Apo, sa pagproseso po ng kanilang aplikasyon po para sa iForward PH po, no? Una-una po kailangan po nilang mag-letter po kay RD. Sa letter po nila, or sumulat po sila kay RD na interesado po silang pumasok po or yung beneficiary po ng iForward PH po. O di naman po kaya yung authorized representative nila po. Kung sila po ay kasalukuyan po nasa ibang bansa pa po. Lalong-lalo na po kung may pagnanais pa rin po silang bumalik po ng ibang bansa. Pero ang pinagtutuunan po ngayon ng aming kansin na nabigyan ng suporta ay mga nakabalik na po na OFW simula nung pandemic po dahil po sila po ay napauwi po dahil po sa pandemic. Pagkatapos po ng letter of intent po nila, susundan po ito na evaluation, no? Sa evaluation po na ito, tutukuyin po kung ano yung nakailangan po nilang training o di naman po kaya ay kung sakasakali kung ang isang OFW po ay nakakuha na po ng training sa pagnanegosyo sa iba pong ahensya ng gobyerno, maaari po namin i-link yung iba po nilang trainings at i-evaluate po kung ano po yung natutunan po nila sa mga trainings na yan at pwede na po silang ilalim po doon sa financial po na binibigay po ni iForward po. Or kung sakasakali po na wala pa po siyang training na natanggap, maaari po ang OFW po ay ilalim po sa capacity building. Ang capacity building po na ito, may tatlo po itong tracks. So, unang track po nito ay may 14 sessions po. Nakapaloob na po dito ang pagkilala po sa business po nila. So, mag-identify po sila ng mga opportunities po na pwede nilang maging business. Ikalawa pong para pong topic po na kanilang pagdadaanan ay yung pag-business idea po o kikilalanin na po nila kung ano po yung magiging business po nila. Gamit lang para tulungan po yung opportunity na nakita po nila at sisimulan na po yung business conceptualization tungkol po dito. Para po sa una pa lang po, maka-identify na po sila ng kanilang customer para po mas kilala at mas targeted po yung kanilang maging customer para po sa business po na meron po sila or gusto po nilang ipatayo sa ating bansa. At pagkatapos po ng session po na iyon ay tutulungan po natin sila na mag-create ng isang minimum viable product canvas or ito po ay parang tinatawag po nila na sample na parang product po nila or service po na pwede po nilang ibigay. Sa ito po early stage business ideation po na ito ay parang tinutulungan na po natin sila i-identify yung kanilang business, i-identify
kung sino po ang potential customers at maaari na rin po nilang ma-identify ang potential market po at kung paano po nila patakbuhin ang kanilang business. So pagkatapos po ng early stage business ideation po, no, sa kailalim po sila sa core business development. Sa core business development po, ito po ay pagsasanay sa business development at management po. At pagdating po dito, no, tuturuan po natin sila kung paano po ang product costing at product pricing. At tumunod po dito ay paano nga po ba ang financial planning para po sa kanilang business at para po sa kanilang personal na buhay. So, susundan po yung personal planning, yung financial planning po ng supply management, operation management, and organizational management po. Para po matulungan po silang bumuo ng isang business model canvas po. Pagkatapos po ng core business development po, tutungo po sila sa iFund loop. Dito po, tutulungan po sila ng DOST para po i-formulate yung kanilang business proposal at i-map po yung kanilang process po para dun sa pagbuo ng kanilang product at tutulungan po natin sila para mag-build ng isang compelling pitch deck po para po makahikayat sila ng partners or investor. So pagkatapos po nito ay pwede po sila mag-submit ng proposal para po natin sa financial assistance kaya po ibigay ni iFirmware PH po at ni DOST. Wow, haba nun ah. Kompleto talaga si Sir Jefferson. Pero meron pa rin kaming katanungan. Kasi po, suki po natin itong iForward eh. Adyan po si Founder. marami na po yung sasayin. Pero ganun pa man, tatanungin pa rin kita kasi marami na ako na-interview na mga successful po. Ngayon, meron pa bang mga halimbawa ka ng matagumpay na OFW na natalungan na po dyan po sa inyo sa Region 2? Ayun po, no, yung na-invite po sana natin na guest po natin. Oo si nga, Ma'am. siguro siya. Opo. Si Ma'am Shailene po, no, si Miss Shailene Baris po, no. Isa po siyang OFW po. Ngayon po ay isa po siyang baker po or pastry chef po, no. Sa kanya po si CJ's Pastry and Bake Shop po. Sa may Cabarugis, Kirina po. Ayun, ay mamaya makakahabol pa naman siya. Pero Chairman Pondor, meron ka mang tanong na? Yes, may karagdagan akong katanungan sa ating panauhin. Sir Jeff, katanungan lang po, Albert Gonson po. Sa inyong obserbasyon, ano po ang naging epekto ng inyong programa sa pamuhayan ng mga OFW at sa kanilang pamilya? Ayun po, no, sa ngayon po, dahil po si iFirmware po ngayon ay sa huli pong datos na nakalap po ni DOST, no, meron na po tayo 900 na OFWs po na na-train para po sa iForward at yung 91 po dito ay nakakuha na po ng funding assistance mula kay DOST, no, kung saan po meron po silang ito pong 91 OFWs funded po nationwide po, no, meron na po silang generated income po na annual gross sales po, no, 28.22 million pesos po, no. At sa ngayon po, meron pong 213 po na jobs created po or yung mga trabaho po na-create po dahil po sila po ay nakapag-avail po ng assistance na binigay po ng iForward. So, palagay ko po, nakakatulong po talaga sa ating mga OFWs ang programa, lalo na po para po isan ng mga nais po ng OFWs kung bakit po sila kung bakit po nila napili maging OFW po noong una, no, para po masolusyonan yung mga pangangailangan po ng kanilang pamilya at sabay po nakakatulong na rin po sila sa kanilang community. Ayun. Ayan. Ano pa, Chairman? Founding Chairman. Sige. Ano pang tanong mo? Dagan akong katanungan dito, Katere, sa ating Secretary. Anong mga sektor o uri ng negosyo ang karaniwang sukuhan ng iForward PH sa
inyong region po? Sa ngayon po, no, ang pinaka madalas po na pumapasok po kay Hyperwork po, no. So muna po, no, sa food sector po, or food processing po. So, yung katulad po nyo natanggit ko ba, si Miss Paris po kanina ay nasa pastry po, no. So, food processing po, yan po yung pangunahin. Ikalawa po, no, ang agribusiness. Kung may kinalaman po sa agriculture po yung ating business, maaari po tayong pumasok po kay Hyperwork. Ito po sa agriculture, hindi lang po ito yung sa pagtatanim po, no, pwede din po ito pag-aalaga po ng hayop. Katulad po na baboy at manok or kaya hitik, ano, or iba pa po mga alaga po na kaya po. At syempre po, hindi po mawawala yung handicrafts po. Okay po. Meron din po sa Region 2 yung mga sector po ng handicrafts at tinutulungan po namin sila para po mas mapadali po yung pag-proseso ng handicrafts po. Para marami po silang ma-produce at mas lesser po yung waste po na tinatawag po para i-produce yung kanilang product. Ayun. Okay, hindi yata, founder, hindi yata makakapasok si Miss Baris, ano. Siguro si Sir Jeff na lang din ang, siguro alam mo naman, ba't siya naging successful. Medyo bigyan mo na lang kami ng konting detalye tungkol sa pagiging tagumpay niya. No. So, yun na po, nabanggit ko na dati po siya OFW. No? Nung simula po ay, ano po siya, parang gusto niya pong i-venture yung maliit po na business po na sa isip niya po. Yung nag-start po siya sa cupcakes po, yung pagbuo ng cupcakes, yung pag-bake po ng cupcakes po para sa kanilang community. And then, nung tinalawa po siya, yung pumasok po siya kay Hyperwork, nanghingi po siya ng financial assistance po para po mas mapadami po yung production ng kanyang cupcakes. At yun po, nag-extend na po yung kanyang cupcake line sa cakes naman. Opo. Bali sa business niya na mga cakes, ano, mga cakes to cupcakes, ano ba yung gamit na naibigay po ng DOST? Diba meron syempre po, opo, meron po siyang tabi po na naibigay. So, patilag na po ng cake mix. So, ito ay yung mga formulations po na pwede pong packaging and labeling po na binigay din po. Meron na po tayo assistance ng packaging and labeling sa kanya. At may assistance na rin. Opo, may assistance na rin po sa pagdating po sa food safety po. O yung paraan po kung paano po iproseso ang kanyang produkto po ng safe po at likas po para po ibenta po sa ating consumer po. Yes, at tanongin na lang kita, ito bang kanyang bake shop, saan matatagpuan? Meron na bang bake shop? Hindi ko lang po sigurado po sa nasa market na ba siya? Nasa market na. Opo, meron po siya. Pwede na po i-visit ang kanyang Facebook account po para po mas ma-message nyo po siya, no? Kasi po, nasa Cabrero Espino po ang kanyang location for right now. So, yung specific po sa may Cabrero po ay hindi po ito sure. Dahil po, ang previously po, iba po yung may hawak ng project po ni Ma'am Shailene po. No? Pero mas kilala po yung kanyang bake shop po bilang CJ's Bake Shop. Wow! Siguro masasarap ang mga produkto. Basta suportado ng DOST. Oo nga eh. Sige. Ano pa bang yung kalagdagang tanong, founder? Sige mo lang ko, Sir Jeff, ano? Mga ilan na kaya mga OFW nag-apply dyan, nag-avail sa programa ng Hyperwork? Opo, no. Sa ngayon po, meron po, no last year po, no, yung huling batas po DOST, ay may 900 po tayo na patagumpay po na nakapag-undergo ng disability training. So, para po sa Region 2, meron po tayong 30 individuals or OFWs na nag-enroll po. At kasalukuyan po tayo nangangalap pa po yung mga iba po ng aplikasyon ng OFWs po
para po sa batch 2 po ng training po na pwede po mangyari sa dulo po ng August o kaya po ay sa kalagitnaan po ng September po yung kanilang training po para dun sa program po. Ayun, okay. Ito na lang po ang mensahe ninyo, Sir Jeff, sa mga OFWs at sa kanilang pamilya, lalo na yung mga gusto o interesadong sumali sa I-Forward. Ang iyo pong mensahe. At paano po sila maaling makapag-ugnayan yung mga gusto pong mag-apply sa program niyo? Go ahead. Ayun po, no, inaanyayahan ko po ang ating mga kababayan na OFWs at ang kanilang pamilya na huwag matakot magsimula ng negosyo. Ang FFA PH po ay kaagapay ninyo sa pagbuo ng isang matatag, makabago at matagalang kabuhayan po. Ang DOST Region 2 at iba po pong rehiyon na DOST po, ang regional offices po ng DOST po sa buong Pilipinas po ay handang tumulong po sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay sa entrepreneurship po. Ayan. Okay, ayan, founder. Siguro pansamantala na natin munang baka may tanong ka pa o pansamantala tayo magpapaalam, lalo na si Sir Jepson, baka busy. Salamat ako sa ating DOST, lalo-lalo na sa region to. Yes. Okay, siguro napakaganda po ng naging impormasyon na binigay po sa atin ni Sir Jepson Carbonet. Palakpakan po natin siya. At maraming salamat po. Hindi po ito ang unang tuloy ninyo. Basta PM nyo lang po ako pag meron kayong mga update. Thank you so much po. Okay. Maraming salamat po. Magpa-unlock din po kay UST Region 3 po. Yes, okay, thank you. Okay, founder, ano masabi mo? Pakawala natin si Sir Jepson. Sige po, Sir Jeff. Yes, founder. Yes, napakaganda talaga yung programa ng DOST natin sa Kapuruan. Super. Lalo na dito sa NCR. Malaking bagay po sa ating mga OFW at sa kanilang pamilya. Kung sana kita mo naman, meron naman 900 yung dito nagiging kabil dyan sa region. Yes. So, sana po sa ibang region, ganoon din karami. Kasi marami po talaga OFW yung kailangan ng ganong klaseng programa, Katere. Alam ko marami ka ng certificate tsaka yung mga member natin ng BK from NCR, no? DOST NCR, I-Forward naman sila. Eto sila Sir Jeff, sa Region 2. Ayan. Saan po ba ang pinaka-office nyo, Sir Jeff? Ayan, ako natanong ko patuloy. Ayan po, no. Meron po tayo ng central office po sa Milikutan, Taguig po. Yun lang malapit sa inyo, founder. Sa Taguig. Kaya marami ka tayo member dyan eh. Opo, no. Si DOS NCR din po ay nasa may Taguig din po, no. Parang kalapit lang po ng ating central office. Pag I-Forward sila. Okay, ilang minuto na lang tayo, Tek. Yes. Yes. Okay, 5 minutes na lang tayo, founding chairman. Baka gusto mong may update ka pa dyan sa 5 minutes. Sir Jeff, pwede na po kayong kung may gagawin pa po kayo. Thank you po. Thank you po rin po. Thank you din sa ating mga coordinator. Yes, Sana founder. susunod, pangyayan ka pa namin ulit. Oo nga. Ay, magpasalamat tayo kay Sala at kay Colleen. Ayan. Naka-monitor sila sa live natin. Nagulat daw sila kasi naka-live tayo. Kami naman po pinapapili namin yung guest. Kung gusto nila live agad o recorded, pwede naman po. Medyo maganda yung news ni Sir Jepson. Kaya mas magandang mapanood agad ng ating mga OFW. Kasi ito po, ipapasa namin ni founder sa 4 na sulok ng mundo ng Bantay at Kasangga. Nandiyan ng Qatar, Saudi. Saan pa ba, founder? Sige, go ahead. Europe at saka Amerika. Yes. Ang mag-DC natin, papasa natin is Yan po yung BK Telemedia, Kingdom of Saudi Arabia. Meron din po tayo doon. Kaya ikaw mapapanood ka ng mga fans mo, Sir Jepson. Ayan po. Okay, ayan, ilang minuto na lang tayo, no? Talagang mabilis ang oras ngayon eh. Nakakapagtaka. Okay, thank you, Sir Jepson. Okay, Chairman, founder, meron ka pang follow up?
Congratulations, congratulations. Congrats natin ang DOST I-Forward Region 2. Yes, congratulations. Palakpakan muli natin sila. Thank you. PM lang po. Okay, Founder, balita mo. Mayroon pa tayo ilang minuto. Go ahead. Yes, Katerino, sa kasalukuyan po, kaya marami po tayong tinatanggap ng mga problema galing sa abroad, ano? Oo. Wala po yan. Ang problema lang kasi, nag-refer tayo ng agency kung saan sila pwede mag-apply para mamonitor sila, safety sila. Ang iba ayaw. So ngayon nagka-problema, saka pumasok sa ibang agency, nagka-problema sa atin din ng bagsak. Dapat kung saan natin sa nirefer, safety sila doon eh, minimonitor sila ng maliban doon sa atin, sa agency mismo, minimonitor sila. Pag hindi ka makasahod ng isang buwan, nandiyan kagad yung agency, nandiyan tutulong kagad, tatawag kagad yung counterpart nila na agency at saka yung employer. Kung ganoon sila ka-active, so dapat yung mga nirefer natin, kung saan sila natin nirefer, nung pupunta sila, doon hindi yung sa iba sila pumunta nga pagdating ko, nagka-problema. Dahil pinabayaan sila sa agency. Sa atin pa rin yung napaksak kasi dahil nakilala ka na tayo, nakilala ka ng Mateka Sangga. So yun kung saan namin kayo na-refer, silip kayo doon. Kasi monitor kayo, kung magka-problema kayo, nandiyan kagad yung agency, sa lulit kagad kayo, paasikaso kagad ko sa counterpart nila. Kasi usually ba, Founder, saan ba na yung mga nagre-reklamo na yan na sa atin din bumabagsak pag hindi na nasagot yung... Sa Saudi Arabia, ang bilis din po, parang yan. Pero ang Qatar chapter natin parang walang gaanong problem, ano? Meron din, kaya lang, meron din tatang mga members doon sa Qatar. Pero napakasipag nila, ang dami nilang project doon, talagang saludo ako. Sa kanila, dami silang event na na-accomplish. Yes. Dami silang Okay, Founder, sa isang minuto natin ang iyong pansamantalang pamamaalam. Go ahead. Siguro po pasalamatan ulit ang yung Police of the Philippines, ang DWD region na kung saan nakapagsa po kayo sa nakatanggap ng certificate. Mga certified na tayo as a partner nila. Maraming salamat po sa ating season commander na si Colonel Padilla at sa ating bisita ng Secretary General Manager ng CRSAFP, Sir Makiling. Yes. Thank you so much. Yes. Thank you so much, no? In-appreciate you. Sa ating mga katulong, mga kasamahan, sa ating mga broadcaster, mga kasamahan, kung saan ay nandun din po siya para magkilala tayo. Yes. Mapapanood niyo po yan sa sunod nating programa. Okay. Okay. Palakpakan natin. Yes. Palakpakan natin si Founder. Yes. Founder. Palakpakan natin sa buhay kayo. Yes, kasi panawag sa ating mga chapter na magiging active talaga sila sa ating mga programa kasi Yes, okay, back to you guys, followers and viewers. Medyo nagloko yung ating internet connection. Napakalakas po kasi ng hangin ngayon. Okay, Chairman, founding Chairman. Ang hangin dito kasi. Oo, dito din. Nasa rooftop tayo no? Kaya talagang nadidinig. Buti nga, ngayong araw ay kahit paano makulong din po, patak-patak na lang yung ulan. Hindi nakatulad ng nakaraan araw na maraming pagbuhos. Baha. Nahirapan tayo lumabas. Yun nga Katerina, no? Nawagan po tayo sa ating mga chapter natin, ano? Magiging active sila sa kanilang mga gawain ulit, lalo din sa Saudi Arabia. Walang problema sa Qatar dahil na napaka-aktibo nila, dami silang mga activities, mga events. Every week, mayroon talaga silang nakikita mo yung mga events nila, napaka-successful yung mga ginagawa nila. Alam ko na-recognize rin sila ng Saudi government.
Kaya Katerino, marami din po tayo ano dyan, problema na dinudurog sa kanila. Oo. Yes. Wala ka bang, hindi ba nung nakaraan eh, meron kang tinulungan dyan sa DMW, anong balita ron? Ang problema yung Katerino, yung tinulungan natin sa DMW, hindi na nakipag-release sa atin. Pagkatapos na dalawa natin doon, introduce natin doon, nagbigay lahat yung mga detalye, hindi na nakipag-release sa atin. Parang ikaw pa yata lahat sumagot ng ng mga lakad nyo. Mga lakad, talaga naman, natural na natin ginagawa yan. Oo. Grabe naman mo yan, tinutulungan mo na eh. Gawa tayo ng paraan para kahit tayo gastos, kahit paano. Yun nga eh. Walang problema pagdating dyan. Sa ngayon nga mayroon namang problema dyan na gusto mong padala sa ospital, isang OFW. Oo. Opo, hindi na makakatayo-tayo daw. So, ito na naman ang isa natin, responsibility yun. Kahit paano, ay gumagawa tayo ng paraan. Kasi mabuti yung tumulong tayo sa buhay kasi doon sa wala na. Ayan, sila naman magdadala niya, bahala sila. Kasi meron pa tayong programa ngayon na one day mag-iikot ako sa buong Middle East. Titignan ko talaga yung may mga sakit doon, paano natin sila Oo, gagawin. nabanggit mo nga yan, yung taong nagpapagaling ka mo. Ano bang, ano yan? Paano ba yan? Sino ba siya? Yung product man is galing sa Malaysia. Tapos pinakilala lang dito sa Pilipinas. Ano po, Muslim country po yan, ginawa po yan sa Muslim country. Sa Malaysia na. Tapos halal po yan. Kung ano nagpapalaganap yan, mga Pilipino, dito lang mga Pilipino. Yung unang napakilala sa atin yung gusto galing sa Australia na Pilipino na siya nakakilala sa gano'n. Puluhan dito sa Pilipinas, ayun, gano'n siya. Dami magpapatotoo niyan. Saan ang clinic niya dito sa Pilipinas? Dito po sa Cubao yung pinaka-office nila. Saan banda? Sa cyber building. Cyber building. May Aranita. Aranita Center. So ano yung clinic na yan? Parang holistic ba? Yung natural? Ano lang yan? Nandyan yung mga high-tech ng mga kagamitan. Nandyan yung MIR na bihira lahat tayo dito. Mga malalaking sikat ng hospital na mayroon yan. Mga high-tech na kagamitan. Pero pag magpasikap ka doon, libre lang. Talaga? Oo, libre lang. Makikita lahat. Hindi naman sila nag-ano. Ikaw para mag-choice kung papadoktor ka o ano. Pero sila, isa-suggest nila yung paano sila gumaling. Maganda po, marami kong tayo lang isang programa na gusto ko mapuntahan yung mga may sakit sa mga OFW kasi kami na pag-uwi dito. Wala na, dami nakauwi na naka-wheelchair. Nasa hospital pa nga ang iba ngayon. Ayun lang gusto ko dalhin yung gamot na yun. Hindi naman titikyan, hindi mo inumin. Kumbaga, ihapos lang, cream lang yan eh. Napakaganda kasi pag susunod, igis na natin yung isa sa Para maipaliwanag niya kung paano. yung maayos is. Saka mismo, siya mismo ang siya mismo ang patunay sa sarili niya dahil siya din po siya may sakit na pagaling. Ayun. So bali ano siya, ilang taon na siya? Lalaki ba babae? Lalaki siya, yung grupo sila ng mga iglesia ni Cristo na nilagay ko na tulong-tulong. May mga nagpatotoo na ba na napagaling niya? Oo, mismo mga kasama nila, dinadama nila na mayroon yung dinala sa ospital na dalaw sa heart failure na akala na wala na. Puro nung hinaptasan nila, ginamitan nila gumaling. May gamit, meron siyang pinapahid, no? Pahid lang. May ointment or ano? Pinapayaran nila yung kumutaan yung may mga pulso, doon sila nila pinapahid lang yun. Para sa katawan mo yung maramdaman ng ba yung para lang mapunta doon sa sakit. Magaling yung nila, magaling yung cream na yun. Talaga. Pero yung cream, binibenta, hindi. Again? Yung cream ba, binibenta?
binibinta nila kasi yung negosyo ng ano eh. Sa products na lang, oo. Lang, yung ano nila. Walang, libre rin yung servisyo nila, pero yung product ng ano. Kasi sarili nila ano yun eh. May kumpanya yung ano eh. Yung may-ari mismo. Okay. Ang ganito, halimbawa, anong klaseng sakit na yung nagpatunay na napagaling? Yung hindi naman yung duling, isa yung nakaraan yung nandoon ako, hindi basta-basta dito na makakatayo-tayo. Chairman, tingin na ka sa camera mo. Kalahati lang yung mukha mo. Ayan. Yung ano, yung nandoon ako mismo, nakita ko mismo na habang ano siya, yung napasa na siya, habang kami nagpupintuan, biglang tumayo, nagulat kami. Nagulat, hindi na basta-basta makatayo. Pagka yung nilalayan siya, puro nung napasa na siya, in that time, na kagad, biglang tumayo. Nagulat kami. Kaya yung ano, nakikita mo mga system ano doon, nandun yung mga duling na hindi yung inborn talaga, na nagiging normal. Yung sakit sa puso yung gano'n. Talaga? Yung diabetes, yun. Kaya din? May pinag-inom? Meron silang hinapas na ano, hindi wala sa pinainom na ano, bumapas na talaga. Tapos meron pa na naka-schedule na pupuntahan ng doktor. Magpa-check up ka. Pa-check up. Yes, Friday meron kaming ano doon sa office. Schedule ko rin. Nagdala din ako ng mga tao doon na may mga sakit, yung mga may edad na, yung mga senior. Na hindi tayo-tayo, alalayan na lang, pinapadala ko doon. Ayun, sa balak mo siyang introduce sa mga OFW natin. I-introduce ko yan sa OFW kasi halal naman siya kasi pagdating sa Saudi kasi una-unang hinahanap doon eh. Kung halal pa lang, galing naman sa galing naman sa Muslim country, halal naman siya. Kaya niyang gamutin yung sakit natin dalawa? Kaya, wag pati yung ano yun? yung bulsa natin, kaya nila gamutin. Yun ang sakit namin ngayon eh. Itong panahon na to, grabe. Na-scam pa. Yung kamang credit natin, yun ang gagamutin nila yun. Kasama sa gagamutin yun. Oo, kasi na-scam kami ng Gcash sa Gcash eh. Ingat nga pala kayo sa scammer ha. Kami dalawa ni Founder, ilang beses na Founder, expose mo nga yung Starlink na yan kung ano ginawa sa'yo. Kasi para walang mabiktima pa. Mga ano nila, mga promo nila, mga advertisement nila, pero yung nag-order ako, dumating sa akin is sabon at saka empty box na maliit. May laman siya, pero wala siyang yung sabon, doon ako nagalit doon sa sabon kasi ba't kasama yung sabon? So wala yung Starlink, yung mismong yung magpapabilis daw ng internet kahit saan ka nandun. Wala. Ano ba? Alam mo hanggang ngayon, nasa Facebook, kalat na kalat. Ang ginawa ko, nag-reorder ako ulit. Ganun pa rin. Same Ganun pa rin. Oo nga, same pa rin yung pinag-orderan mo. Oo, ganun pa rin. Hindi pa nadala. Magkano naman sinarge sa'yo? Hindi naman ako nagbayad. Okay. Alin lang ang binayaran mo? Yung una? Yung una. So yung pangalawa, ginantian mo? Okay, so... ayan, bigyan mo ng warning yung mga kababayan natin. Nasa Facebook yan. Starlink, Complete Office, Factory, pati yung kanilang CEO nagsasalita. Yan siya. Kaya convincing ka talaga. Sige, warningan mo sila. Okay, so kasi ako pumunta talaga ako sa sinasabi nilang office. May dalawang office sila nakalagay pinuntahan ko Makati. Pinuntahan ko yung isa, yung sa may Pasay ang tumbok ng Google Map is a police station. Kaya nagulat yung police hindi naman kami nagbibinta ng dito. Police station pa ang binigay. Kaya nakakainis ang ulo pag bumili ka ng mag-order ka sa online Pero nakakaakit yung kanilang convincing ang lahat profile picture. Hanapin mo talaga yung office nila kung saan yan. Kaya nga Okay. Kasi yung mall na sinasabi nila sa SM, wala, pinuntahan ko talaga. Yung mga SM, wala doon, walang nakakilala doon. Tinanong ko sa information center, wala. Siguro
ikakot tayo sa mga online na yan. Oo, madala na. Ay, minsan hindi, pag natuto ka dun, parang nakaka-addict, di ba? Order ka ng order. Okay, anyway, Founder, susunod, guess natin yung sasabi mong manggagamot, no, para sa OFW at saka sa mga Pilipino, mga sakit. Ano ka na? Dalhin ko talaga sa abroad yan. Oo. Yun ang misyong mag-ikot ako, yun ang dadalhin ko. Yes, okay. Sa mga ospital, tatagnan ko sa mga ospital kung sino may sakit doon. O sige, ang samantala na tayo magpapaalam, palakpakan natin si Founder. Siya po ay certified broadcaster na po ng DWWD sa programa nating Buhay OFW ngayon. Siyempre, bantay at kasangga. Ayan, palakpakan po natin, Founder. Okay, tayo po ay magpapaalam na, mauna ka na. Yes, maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagsubaybay sa aming programa dito sa Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga sa DWWD Armed Forces Radio. Patuloy na po kayo mag-aabang sa aming mga programa dahil mayroon po kami mga importanteng mga i-disseminate para sa inyong lahat ng OFW at sa ating mga kasundaluhan. Yes, Maraming salamat po. Salamat tayo sa DOSTI for sa patuloy na suporta sa ating mga OFW. Thank you po, saludo po kami sa inyo. Saludo po sa inyo. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam. Yes, be happy, stress-free, sayo-sayo lang po. At syempre, TikTok po tayo para syempre kalimutan ang problema. Bye-bye po, Terry Alpha po at Founder Albert. Thank you so much. Saludo po.